Good evening po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay ating straight from the word at inabuti ko po na sa gabi ito na po yung last na ating uh, straight from the word. So, bago po tayo pumunta sa chapter 3, discuss ko lang po na konti about the end time regarding the Antichrist. Before we do that mga kapatid, let us commit this time of studying God's word sa ating Lord at tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa oras na ito at pwede po kaming lumapit sa iyo, humingi ng biyaya, ng karunungan at gabay habang pinag-aaralan po namin ang iyong salita. Nawa po ay matuto kami at magkaroon po ito ng magandang hamon sa buhay namin as we study your word tonight. We bless you, we thank you God, and be with us as we do this. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Gaya po ng nasabi ko last time mga kapatid, no? Mahaba kasi ito, no? Hindi ko alam siguro kung loobin ng Lord. Puntahan uli natin about the end time. But ito lamang po, no? Yung pong salitang Antichrist, no? Marami na pong Antichrist talaga. Pinag-aralan po natin. Kasi na pong Antichrist, di po ba sabi natin, it's either against Christ or against God, against the purpose ng Lord, against sa kingdom ng Lord, or instead of, meaning gagawin ng Antichrist na parang siya yung visa, siya yung substitute. No? Sinasabi po natin na sa Book of Revelation, maging sa day yan mga kapatid, meron pa pong darating na the Antichrist. Kaya po tayo naniniwala doon kasi po yung sinabi ng salita ng Diyos. Although alam po natin na merong mga evangelical churches, sinasabi nila na wala na, no? Nangyari na yon. But makita po natin ay sinabi ng Lord na hindi pa nangyayari kailanman yung kapighatian o yung tribulation. Sinabi niya po sa Matthew 24. Isang beses na ito mangyayari at hindi na mauuli. So yung pong mga signs na sinabi po ng Lord sa Matthew 24, no, yung matitinding mangyayari, especially doon sa latter part po ng 7 years tribulation. Yung po, mga kapatid, hindi pa talaga nangyayari. No? Wala pong written record sa history na nangyari sa mundo yung ganoong katindi na kahirapan, na katinding judgment na ginawa ng Diyos. Nagkaroon lang ng mga judgments, di po ba? Ang pinakamatindi na marahil yung sa Genesis chapter 6, di po ba? Yung flood sa panahon ni Noah, then yung po siguro yung sa Sodom and Gomorrah, pero localized po yun, no? Sabihin, region lang yun, no? And then, of course, sa bayan ng Israel, maraming beses po sila na ginudge ng Panginoon. Marami nangyari sa mundo ng mga calamities, alam po natin yan. Recently, yung pandemic, 100 years ago, nagkaroon din ng matinding ng pandemic din, no? Karoon ng maraming mga matitinding mga lindol, mga pagbaha, no? Mga tsunami. Nangyari na po yan sa maraming beses, pero sinasabi po ng Lord, sabi niya sa Matthew 24, dating ang panahon na mas matindi pa yung mangyayari. At magkukulminate yun sa pagdating ng Antichrist. And of course, dito po sa chapter 3, no, mga kapatid, ay sa chapter 2, yung latter part po ay makita po natin na ang Antichrist po kaya gano'n siya ka-powerful kasi he will be empowered by the devil. Yan po yung nakasulat sa Revelation chapter 13. The dragon will empower the beast. The beast o yung halimaw referring to the Antichrist to do wonders and miracles. Bigyan po ba natin? At bibigyan po at meron pong false prophet na very persuasive, yung po yung mag-i-induce sa mga tao na itong Antichrist na darating na magbibigay ng world peace, no? Yung po kasi yung hinahanap ng tao, yung world peace. Kita niyo po, ilang peace treaty nang nangyayari. Ngayon may United Nations na, hanggang ngayon po, laging may mga giyera pa rin. Kasi nga po, sabi ng salita ng Diyos, ang magbibigay temporarily ng peace ay yung Antichrist kasi siya po i-unite niya yung buong mundo. No? Yung term natin na globalization ngayon, no? There will come a time na merong isang tao, very authoritative and very powerful,
in the person of the Antichrist, siya po yung mag-a-assume noon. At hindi pa yan nangyayari, mga kapatid, darating pa siya. We really don't know kung in our lifetime, darating yan kasi wala na tayo rito. Of course, we believe that before the Great Tribulation will come, no, tayo po ay isishildan ng Lord ang church. No? Kasi nga, di po ba sabi sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 9, we are not appointed to God's wrath. We, ang church ng Thessalonica, of course, by extension, the whole church, hindi inappointed sa wrath o puot ng Diyos, sa galit ng Diyos. Tandaan po natin, yung judgment po at yung wrath, lagi may kinalaman yan sa rebellion ng tao sa di pagkilala sa Diyos o sa kasalanan sa Diyos. At dahil nga po tayo, we have been forgiven by the blood of the Lamb, tayo po ay na kay Christ, therefore, wala po tayo sa judgment. No? Nilipat na nga tayo from judgment to new life according to John chapter 5 verse 24, no? Kaya po ang mangyayari po mahirap pagdating ng Antichrist, mahirap ma-born again, may maboborn again kasi po may mga ngaral na mga Hudyo, no? 144,000 kasi may magbabalik loob sa Diyos ng Israel at yun na po yun, no? Of course, mahirap po na maging Christian during that time. Kaya po may tribulation saints kung tawagin. Yung maboborn again during the time ng tribulation, no? Saka lang sila maboborn again kasi kikilala sila sa Diyos. But by then, halos martyred na silang lahat. Ang kanila pong lot ay malamang mamartyr sila sa tindi ng persecution. At yung pong matatatakan ng number ng Antichrist, which is yung number of men, 666, no? Yun po ay the moment, sabi sa Revelation, matatakan nun, impossible na ma-born again kasi nga po, ibig sabihin nun, ay complete allegiance or devotion sa Antichrist. Di po yung Antichrist, so yun nire-represent nun. Ang nire-represent nun ng Antichrist, yung dragon, yung Diablo. Kaya, no way, pag natatakan na, no way, ibig sabihin po kasi masyadong masyado nang binulag yung mind at yung puso ng isang tao na natatakan na pumayag na natatakan siya kasi ang kanyang allegiance dito nasa Antichrist. So possible na po sila na maligtas. Pero yung hindi magpapatatak, yung maniniwala sa gospel, dadaan naman sa martyrdom, sa matinding pagsubok. Pero ligtas sila, yung nga lang po, ire-resurrect sila sa pagdating ng Panginoon. Meanwhile, tayo po na nauna na, no? Tayo po ay babalik 7 years after ng tribulation, babalik tayo with the Lord. Tapos establish niya po yung 1,000 earthly reign na matagal na ipinangako ng Diyos kay David, kakaroon ng earthly throne, no? Yung kingdom ni David, yung throne ni David magpapatuloy dito. Kaya ang tanong ng mga alagad, Lord, when will you restore the kingdom, your kingdom, no, sa Israel? Kasi alam po nila na hindi magbabago ang Diyos, tapat yung Diyos nila si Yahweh, na itutuloy yung pinangako na mag-rule sila dito sa name ng throne ni David, no? Kaya yun po yung tanong nila, umaasa po sila doon. Amen po. At ngayon nga po, may kaguluhan sa Middle East, may ceasefire na 4 days, hindi natin alam ano pwede mangyari. Pero sa takbo po ng panahon, papalapit na po ang mundo doon sa timetable ng Diyos sa end. It's good to be reminded, mga kapatid, na we are safe and secured in the Lord. Kaya nga po, meron tayong blessed hope. Yan po isa sa theme ng 1 and 2 Thessalonians, blessed hope, no? Isang kapagpalang pag-asa kasi nga po meron tayong kalalagyan, meron po tayong safety and security pagdating ng Lord, no? Pagka na-rapture o naharpaso, no, safe na po tayo. Amen po. Kaya meanwhile, habang nandito po tayo, yun nga po ang exhortation sa atin, we follow the Lord, we do His will, we serve Him, we participate in the proclamation of the gospel, di po ba? Mag-share tayo, yun.
Kasi po yun ang gagawin natin kasi yung po yung tawag sa atin after we have been saved. Po ba? So punta na po tayo sa chapter 3 mga kapatid. Sa chapter 3 po natin ay ang dating pong title ay may title ba tayo? Okay. Requests and reminders. Ayan. Requests and reminders. Okay, requests and reminders. Okay, mga ano ba 'tong request? Mga kahilingan, no? Kahilingan, requests at mga paalaala, kayo. Or pwede ko pong lagay diyan warning, kaya lang para lang mas merong rhyme para parehong reminders. But actually, it was not only a reminder or hindi lang ito mga reminders but merong mga warnings. Okay, also sa 2 Thessalonians chapter 3, habang didiscuss po natin, tingnan po natin yung points. Okay, unang-una, number 1, important requests for prayer. Mahalagang kahilingan sa pananalangin. Sabi po sa verse 1 hanggang following, ang sabi po hanggang verse 3, as for other matters, brothers and sisters, pray for us that the message of the Lord may spread rapidly and be honored, just as it was with you. And pray that we may be delivered from the wicked and evil people, for not everyone has faith. But the Lord is faithful and He will protect you from the evil one. Ayan po. Ayan, gugulo na naman sa akin dito. No? Ayo, so, ito po, yung una, makita po natin na may request po may request po si Paul. Meron po siyang prayer request, no? Ayo. At ang kanyang prayer request, may kinalaman ba? Una po, the sharing and proclaiming of God's word and the gospel must be strongly supported by prayer. Yung po sinabi ni Paul, no? Na ipagpanalangin niyo nga kami para umalat, mag-spread ang salita ng Diyos o ang gospel. Ayo. Sa Ephesians chapter 6 verses 19 to 20, tingnan po natin ito mga kapatid. Sabi po ni Paul sa Ephesians 6, 19 to 20, pray also for me that whenever I speak, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Ayun, no? So makita po natin, hindi lang po sa Thessalonica, kahit po sa nga po ng epistles, sa Romans, pinag-aralan natin, na ang isang focus, ang isang object po ng request po ni Paul, pag humingi po siya ng prayer, ay tungkol po sa gospel. Dito po sa Ephesians, nakita po natin yan. No? Kumbaga, kung ano po yung ito po ay model mga kapatid, no? So ganun din po ito sa atin sa church hanggang ngayon na ang pag-minister po ng salita ng Diyos, whether preaching or teaching or God's word or proclaiming the gospel, yung pong salvation, kailangan po talaga ay may panalangin. Si Paul na po ang humihingi ng panalangin. Isipin natin napaka-anointed niya na, di po ba? Napaka-anointed niya na. Sanay na nga siya mag-pioneers. Siya nga po ay missionary. At dito nga po sa Ephesians, sabi niya po siya ay ambassador. No? Yun ang ginamit niyang term. Ibig po sabihin kasi ng ambassador, di po bang isang ambassador, ano ba ambassador natin? May ambassador tayo sa United States. No? The ambassador represents the concern and welfare of the Filipino people. No? Kung ano yung maganda sa bansa niya, kung ano yung ikabubuti, yung magandang reputation ng bansa natin, yun po yung trabaho ng ambassador, no? Sa bansa na kung saan naka-assign siya. Sabi ni Paul, ambassador daw po siya ng Panginoon. Ano yung ambassador? Siya po yung representative ng Lord sa mundo para sabihin ko anong kaharian ng Diyos.
kung ano yung gospel, i-proclaim yung gospel. Amen po tayo doon. At sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, yun din po ang tawag sa atin. We are Christ's ambassadors. No? So, di lamang po si Paul, lahat po ng Christians, sila, nung mga panahon yun, sila ni Peter, lahat po sila ay ambassadors. But sila ambassadors? Kasi po representative sila sa pagpo-proclaim ng gospel. And the same is true sa ating pong lahat. No? Lahat po tayo ay ambassadors ng Christ or ni Christ. So we represent Christ in this world, no? By our deeds, by our words, and by our service, and by proclaiming the gospel, which nawa po this year or this coming year ay magawa natin. Amen po ba? Patuloy nating magawa. Amen ho. Sabi po sa Romans chapter 15 verses 30 to 31, I urge you, brothers and sisters, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to join me in my struggle by praying to God for me. Okay, oh? By praying to God for me. Pray that I may be kept safe from the from the unbelievers, okay, oh? In Judea, and that the contribution that I take to Jerusalem may be favorably received by the Lord's people there. Okay, ho? Ito po natin dito, no? Mula po sa pagpo-proclaim, ang unang prayer request na kasi, ipag-pray yung gospel na maging fruitful yung ministry niya nila together with Silas, together with Timothy, Epaphroditus, missionary team niya para yung gospel ay mag-progress. No? Okay? Maraming mga kilala sa Panginoon. Makita po natin mga kapatid na sa Romans, sabi niya naman po, ipag-pray niyo nga ako. Ayan. So makita po natin gaano si Paul ay very dependent sa Diyos. Alam niya po yung body ministry, yung kahalagahan ng body ministry. Because humingi po siya ng prayer request personally para sa kanya, no? Para sa kanya. Kayo, na sabi niya, to join me in my struggle by praying to God for me. Hindi niya naman sinabi kung ano yung struggle niya. Malamang na malamang may kinalaman sa ministry at malamang na malamang yung struggle niya na ano. There are times gusto niya nang gumibap sa tindi ng pinagdadaanan niya. Maraming beses siya na pinapersecute, maraming beses na halos patayin siya, no? At talaga pong ino-offer siya maigi. Maybe, yun po yung struggle. Isa sa mga struggle sa kanya, sinasabi na na ipanalangin siya doon para manatili siyang malakas. No? Kaya mga kapatid, it's good to know na pwede tayong magdalangin na sa isa't isa. No? Huwag po nating i-consider na yan, huwag na natin pag-prayan si pastor kasi pastor naman yan, malakas naman yan. Hindi po, lahat po tayo. We need to pray for one another. Katulad po ni Paul. Di po ba? Nakakagulat di ba? Kasi ang obvious talaga dapat at ginagawa niya naman palagi, di po ba? Sinasabi niya nga, we always pray for you. No? Lagi niya may sinasabi yun. At nabasa natin sa Thessalonians, sa Romans. Pero on the other hand, sinasabi rin ni Paul na ipanalangin din po siya. Kayo? Ayun, bakit siya dapat ipanalangin? Kasi may mga unbelievers, may mga contrary na mga forces na maghihinder sa pangaral ng salita ng Diyos, sa buhay ng church at sa pag-proclaim ng gospel. Alam niyo po mga kapatid, wala na po ito dyan. No? Basahin ko lang. It is a kingdom conflict. Tayo po ay nasa conflict. Tayo po ay nasa battleground. Why? Kasi po, pag tayo po Christian, ang assumption po palagi, sumusunod tayo sa Diyos, naglilingkod tayo sa Diyos. At tayo po yung instruments ng Lord sa kanyang kaharian, sa gospel. Therefore, tayo po ay nasa battleground kasi nandito po tayo sa kaharian ng kadiliman in this world, di ba? Sabi po ng Diablo, sabi po ni Paul, the God of this world, sa 2 Corinthians chapter 4, verses 3 to 4, has blinded the minds of the people so that they cannot see the glorious light of the gospel of Christ. Sabi ni Paul sa Ephesians chapter 6, verses 10 to 12, sabi niya, ano po ba sabi niya? Be strong in the Lord and in the power of His might.
Okay po ba? For we wrestle not against flesh and blood, but against, sabi niya, no? Principalities, powers, di po ba, authorities in high places, mga strongholds po. Ang sinasabi natin mga kapatid, talaga pong it is a given fact na kapag tayo po ay engaged sa gawain ng Lord, meron laging opposition. Meron laging conflict, no? Conflict po mula sa kaaway talaga. Conflict mula sa labas, mga tao sa labas. And many times, minsan nga ang conflict among us pa eh. Di po ba? Minsan ang conflict nga eh, among us pa. Among sa brethren, sa church, nagkaka-problema. Pero yung po ay pakana ng kaaway para ma-distract tayo. Minsan nagkakatampuhan, nagkakasamahan ng loob sa church, di ba? Nagkakasilipan, you know. Careful po tayo dyan mga kapatid, kasi gawayan ng kaaway. Dinidistract po kasi tayo. Dinidistract po tayo para yung solidarity ng isang church ay mag-waver, no? Kasi pag nagkaganoon, titingin tayo doon sa doon sa kapatiran natin. Which pag lagi tayong nakatingin sa kanila, we will be frustrated kasi makita natin yung kahinaan nila o kahinaan ko. Kahinaan nating lahat. Kaya sabi ng author na Hebrews, we will look unto Jesus. No? Ito lang po mga kapatid. So pwede na ang conflict, so pwede ang struggle, no? Ang gamitin ng kaaway yung nasa loob ng church, tayo, magkasunduan, di magkaunawaan. Anong maapektuhan yung gawain ng Lord? Po ba? Pero dito, ang context, mga kapatid, ay sa labas. No? Mukhang ang talagang problema ni Paul nga, yung mga Judaizers, yung mga Hudyo na ay kumilala sa Panginoon, at yung mga pagans na umu-oppose sa spread ng Christian faith. Pero ito bang sinasabi natin? We are engaged in a conflict. Huwag po natin kakalimutan yan. Kaya pag may mga time na bigla tayo inabot ng pagkatamad, inabot tayo ng parang ng hina, parang na-frustrate, parang gusto natin gumiba. Tandaan natin, somewhere doon sa pinagdadaanan natin, merong battle doon. May battle doon talaga. Kayo? In fact, sabi ng Lord, in this world you will have tribulation. Sabi po ng Panginoon niya. So sa mundong ito, palagi tayong naka-expose sa maraming conflict, sa maraming opposition, whether outside the church or within the church. Kaya mas maganda po, solid. Ang isang iglesia, solid sa loob, nagdadamayan, nagtutulungan, papalakasan, nagpaparayaan, para sa ganun po, yung conflict, sa labas na lang, di po ba? Mas magaang daling yun eh, yung bang may laban naman sa labas, pero meron man tayong, may mga strongholds man sa labas, at least wala na sa loob. So yung battle natin, yung resources natin, bawat isa sa atin, nami-maintain natin, nare-replenish natin, napapalakas pa natin. So, sama-sama tayo, lumalaban doon sa ano man yung opposition sa labas. Mas magaang dalin yun. Kesa naman may kalaban na tayo sa labas, sa loob, may kalaban pa rin. At yun po yung pupuntahan natin dito, maya-maya lang. May problema na nga sa labas, may problema pa sa loob. So yun lamang po, no? Kaya sabi ni Paul, kailangan nananalangin. So ni-establish natin na napakalaga ng prayer, lalo na sa pag-spread ng gospel. Pag-evangelism po, no? Yung ang topic, evangelism. Pag ang topic, lalo na yung pagpapatanggap sa Panginoon, yung pinipit yung gospel, lalo na po dyan. Yan ang napakatindi ng opposition ng stronghold. Para bang nilagyan ng wax ang mga tenga ng mga tao. Parang nilagyan ng ng blinders yung mga mata para hindi makakita kung ano yung sinasabi, maybe ng pastor o ng isinuma sa inyo habang nag-share tayo. At yung po yung nangyari nung panahon ni Paul. Of course, may mga naboborn again din talaga kasi ganun lang naman din talaga, di ba? Merong talagang mabubuksan ang kanilang puso at isip sa gospel. Meron din naman talaga magsasara. But we know na maring sarado ngayon, pero bukas makalawa, maring bumukas na yung puso nila. So, we just have to share the word of God. Nawa, kahit nga po sa ganitong mga platform ng online natin, nawa, kung meron mang nakikinig sa atin, nanonood na hindi Christian o mga kabunta anak nyo, yun nawa, maging
conduit, no? O maging avenue itong gawain natin o yung church natin para ma-reach out sila. Yun po ba? Okay, so we need to pray. Okay, the need to pray for protection against people who opposes us and the gospel. Ayun pa yun, yung sinasabi ko. In-explain ko na. Ayan, yan po yung pinakasama rin. The need to pray for protection against people who oppose us and the gospel. Sagit lang po. Okay, so, then next po, God's faithfulness will enable them to persevere and be hopeful in the Lord. Okay, ayan, meron pa lang passage doon, no? Anyway, okay na yun, no? Sabi natin, God's faithfulness will enable them to persevere and be hopeful in the faith. Sabi po sa verses 4 and 5, sabi po, we have confidence in the Lord that you are doing and will continue to do the things we command. May the Lord direct your hearts into God's love and Christ's perseverance. So, dito po makita natin parang nagbigay na naman ng parang benediction, no? Prayer benediction si Paul. Ganyan po kasi si Paul, no? Kung kailangan na magbigay ng parang encouragement, benediction, nilalagay niya, no? Yun po yung Pauline, ano yan eh, yung Pauline ang ibig sabihin sa theology po. Pauline ang ano niya, ang way ng kaniyang pag-exhort, no? Nilalagay niya ng mga ganitong magagandang pang-encourage. So sabi niya, yung paggawa ng mga taga-Thessalonica ay ipagpatuloy lang nila, no? Kagaya nung inutos nila, no? So ano ba yung mga inutos ni Paul? Malamang na malamang yung mga inutos yung magpalakas sa isa, mag-aaral ng salita ng Diyos, mag-ingat sa mga false prophets, false teachers. Siguro sinabi rin ni Paul na yan, ipangaral ang salita ng Diyos, no? So, ganun din po sa atin, di po ba? Ang faithful ng Diyos para ang bawat church ngayon sa modern day na ito sa 21st century ay ay makapagpatuloy kasi ang Diyos ang magbibigay ng persevering attitude sa atin kahit sa gitna ng mga trying times or troubles. Kasi faithful ang Diyos. Amen po, kasi faithful siya. Pag kung ano sinabi niya, na hindi niya tayo iwan na pabayaan ang kanyang church, tutulungan niya ang kanyang church, sustain niya, o ba, i-empower niya, mangyari po yun kasi faithful siya. Even in the midst of many difficulties or oppositions. Kayo? Dala po tayo sa number 2, mga kapatid. Important reminder, sa reminder naman tayo. Kaya nasa request tayo, no? So, tapos po tayo sa request. Tapos po tayo sa reminder. Important reminder on the value of diligent work. Ang kahalagahan, no? Ang paalaala, no? Warning. Kalimutan ko na naman sa Tagalog warning. Babala, yan. Paalaala o babala sa kahalagahan ng kasipagan sa paggawa or diligent work. No? So may qualifying word, diligent work. Okay yun? Ito po yung sinasabi ko kanina, yung problema sa loob. Yung problema sila sa labas. Yung problema po yung taga-Thessalonica sa loob. Ano po yun? Medyo mahaba po itong verses na ito na babasahin ko. Pero tingnan nyo lamang po. In the name of the Lord Jesus Christ, we command you, brothers and sisters, to keep away from every believer who is idle and disruptive and does not live according to the teaching you receive from us. For you yourselves know how you ought to follow our example. We were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling so that we would not be a burden to any of you. We did this not because we do not have the right to such help, but in order to offer ourselves as a model for you to imitate. For even when we were with you, we gave you this rule. The one who is unwilling to work shall not
eat. Ayan po, etong naging problema, no? Yung internal problem na nakakaapekto sa kanilang ministry sa loob, sa kanilang relasyon sa isa't isa. Ano po yun? Meron po ang mga members doon, mga kapatiran nila na ayaw nang magtrabaho. No? Ang tawag nga doon, idle. No? Kasi ba't nagkaganon? Kasi po, eto nga po yung sinasabi natin, no? Mga kapatid, na dahil nga po na sobra na naman sila naging imbalance yung kanilang pag-absorb sa teaching ng second coming o ng end time, dahil darating na nga ang Panginoon, so bakit kailangan pa magtrabaho? Bakit kailangan pang maging diligent? No? Bakit kailangan pa maging masipag? Mag-engage sa work para kumain, para ma-develop ang buhay, para may makain, merong mabili, merong maging maayos ang buhay. So sabi nila, what for? Kung darating na rin lang ang Panginoon. Okay. Kita po natin, no, yung maling pag-absorb noong tama yung teaching, tama yung teaching ni Paul, anytime the Lord will come like a thief in the night, pero yung application nila, sila nagkamali. Kayo? Hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat. Pero marami doon. Marami doon na ayaw na. Ngayon po, anong pwede natin sabihin dito? Unang-unang, God's Word teaches us the beauty and value of working. Yan. Sa buong revelation ng salita ng Diyos, mga kapatid, eto po, ang salita ng Diyos, tinuturuan tayo yung kagandahan at yung kahalagahan ng pagtatrabaho. Ibig sabihin yung pagiging masipag at hindi yung pagiging idle o tamad. Tingnan po natin ang Genesis 2:15. Sabi po, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden. Tingnan niyo po, to work it and what? Take care of it. Ibig sabihin, yung term natin ngayon, ano ba yun? Yung pagka-caretaker at pag-oversee. Yan. Sabi niya po doon kay Adam at Eve, tandaan po natin, perfect pang environment, no? Perfect pa, no? Yung work nasa mind na ng Diyos. It is already the will of God in God's mind that people will be engaged in working. No, ano i-work ni na Adam and Eve? Yung garden. Yung garden. Tapos perfect yun na. Oh, perfect nga po. Pero sabi ng Lord, ano pa rin yun? Pangangalagaan nyo pa rin. Pangangalagaan nyo pa rin. Yung mga hayop, yung mga halaman. Ngayon, kung paanong way, dahil nga perfect, hindi ko po alam. Pero nandun po yung hint na meron silang dapat gawin doon sa garden. Meron silang specific work or works na ipinapagawa ang Diyos. And they have to end it. Ngayon, kahit nga po, di po ba sabi ng Lord, then God gave dominion to Adam and Eve. No? Doon sa kanyang creation. Pag sinabi pong dominion, ang isang implication po noon, yung dominion, ikaw yung mamamahala. I-oversee mo. Ikaw ang mag-a-administrate. Kaya ang first administrator po ay si Adam. No? O sama na natin si Eve. Sila po yung first administrator. I-administer nila yung buong creation. Yun po ay work. As early as Genesis, mga kapatid, when there was yet perfection, no, wala pang kasi po alam natin di po ba yung work. Kaya isa po sa naging curse, no? Yung work na dapat laging maganda yung perception ng tao, nagkaroon ng negative, doon nagkasala ang mga tao. Kaya nga po ang isa sa mga naging parang penalty sa humankind, no, na kailangan mag-work ka. You will till the land, sabi kay Adam. You will earn something at the sweat of your yung pawis, ano sa English yung pawis, di ba? Yung sweat ng iyong magpe-perspire ka, di po ba? Mahihirapan ka, yan. Talagang yung katawan mo ma-expend sa pagtatrabaho. Hindi perfect na kasi environment. So lalong kailangan magtrabaho. Ayo? Sabi po sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Whatever your hand finds to do it with all your might. For in the realm of dead,
where are you going? There's neither working nor planning or knowledge nor wisdom. Kaya po yung working and planning, yun yung related siya, di po ba? Merong relasyon, no? Ayan, from the sweat of your brow. Thank you, Brother Raymond. Ayun, from the sweat of your brow. Okay, ha? Maigi, nanonood kayo, no? Para alalahanan nyo ako. Maraming salamat. Sa Ecclesiastes 9:10, tingnan niyo po, ang sabi diyan, neither working nor planning. Pag nawala daw tayo dito, wala nang pagtatrabaho, wala nang pagpaplano, wala nang karunungan, wala nang wisdom. Ba't ka pa ay bibigyan ng Lord ng wisdom, ng knowledge kung wala na tayo dito? Kasi sabi lang po ni Solomon, no, na siya na pwede sitting pretty na lang dahil sa yaman niya, sa talino niya. Hindi po natin alam kung dahil ba sa tindi ng yaman ni Haring Solomon, dumating ba sa point ng buhay niya, hindi na siya nagtatrabaho? Most probably, no? Pero hindi man siya nagtatrabaho, siya naman po yung nag-a-administer ng buong kaharian ng Israel. So work pa rin yun. Kasi nga matalino siya, di po ba? Binigay siya ng Lord ng wisdom. So in that sense, nagtatrabaho pa rin siya. Kaya nga marami kaya niya sinabi na kailangan magtrabaho kasi yun lang ang way, yun lang ang season ng pagtatrabaho habang meron pa tayong lakas, habang buhay pa tayo. Sabi po ni Solomon na sinasabi na po dito yung kahalagahan ng work, yung dignity ng work. And then, okay, the opportunity to work and develop God-given knowledge and skills must be pursued in life. Ayan. Po, tingnan ninyo, iba-iba ang trabaho ninyo, mga profession ninyo. Kasi po, yun po yung mga abilities, no? Yung mga natural abilities na pinagkaloob sa inyo, di ba? Magagaling sa skills, no? Yung sa mga skills lang, yung sa mga blue-collar job, no? Na daig pa ang sweldo ng mga nasa opisina. Ano po, sino ba malalang sweldo ngayon? Lalo sa ibang bansa. Ay, yung pong mga manual labor. Bawa, mga kapatid, yung nasa minahan, no? Mga driver, nag-welding, naghihinang. No? Lalaki pa ng mga sweldo niyan. Lalo sa ibang bansa. Bakit po? Kasi, una, hindi nga kasi lahat may gusto magtrabaho ng ganun. Yung bang marurumihan ang kamay mo, mahihirapan ka, sa tunnel ka. Di po ba? Yung talagang yung nakabled ka sa araw. Bihira kasi yun. Ang gusto ng marami, yung nasa aircon, yung mga work from home. Hindi ko sinasabing masama yung work from home, hindi ko sinasabi. Sabi ko lang ganito mga kapatid. Kung saan tayo binigyan ng ability ng Lord, we make use of it. No? So kung dinala ka bilang engineer, doon ang tawag sa ng Diyos. Di maging masipag kang engineer, maging skillful na engineer. Kung doktor, kung teacher, kung nurse, o kung sa kumpanya o sa mga factory, gawin natin yung dapat. Okay, Kung sa farming, di sige. Naintindihan po ba natin? So sinasabi natin, the opportunity to work and develop God-given knowledge and skills must be pursued in life. So kailangan po. Kaya nga, di po ba? Kahit na yung mga professional na, bawa mga CPA, bakit every, bawa 2 years or 3 years, nagre-refresher course? Kasi para po ma-review, para malaman nila yung mga bagong technique tungkol sa accounting. Kahit na po sa subject, kahit sa mathematics siguro, or kahit sa pagsisima, no? Lahat po yan, no? Nagkakaroon ng pagre-refresh. O kahit nga sa mga pastor, nakakaroon din po niyan, no? So lahat nandun yan. So ang ibig lamang sabihin, kailangan i-pursue natin. Kasi yun po ay, work is a gift from God. Ayan. Kasi po yung trabaho, yan po ay gift mula sa Diyos. Kasi bakit gift mula sa Diyos? Tanda po natin, no? All work ay dignified. Basta legal, no? So, yung nagtitinda ng taho, that's a dignified. It's a dignified na trabaho kasi legal yon. Yung mga po garbage collector, bagamat madumi, yung environment nila, sila mismo madudumi. But dignified po yun. Marumi lang tignan kasi engage nga sila doon sa dumi. No?
Pero sa mata po ng Diyos, dignified pa din yun. Kasi hindi naman illegal eh. So, ang isang tao, ang isang drug lord na naka-Mercedes-Benz, no? Na magaganda ang lahat, ang magaganda lahat, no? Pero drug lord siya, hindi po dignified ang kanyang trabaho. Sa mata po ng Diyos, yun ay offensive or offending. Hindi po ba natin? Kaya po, all labor ay dignified sa mata ng Diyos. Kaya niyo po yung mga kinukuha ng Diyos, kinuha ba sina Peter, sina James, sina John? Nasaan ba sila? Sila yung mga disciples na kinuha doon sa tabi ng Galilee. Yung mga fishermen. Pwede namang pumili ang Lord nandun sa mga palasyo. Di po ba? Nandun sa Judea. Nasa Judea yung magagaling. Bakit sa Galilee? Naintindihan po ba natin? Kita niyo po, ano ba yan? Mga isda, di ba? Malalansa yan eh. Pero yan po yung, kita niyo po, never na, dahil nga ang work po ay gift, never po yun na kinokondemn ng Diyos. Kaya nga po kapag tamad tayo sa trabaho, kaya natin gawin yung dapat gawin natin, o ano man yung posisyon natin sa trabaho, ayun po, ang Diyos po ay hindi na-please. Kasi nga, galing sa Kanya yun eh. At opportunity na yung binigay sa atin. Kapag hindi ka nag-igisa yung trabaho, ano mangyayari? Hindi ka lang maapektuhan personally dahil tamad po tayo, kundi ang Diyos din, yung blessing niya, siyempre, magkakaproblema yun. You know? So kung yung panahon ng Roman Empire, Greco-Roman Empire, yung manual or labor work, yung po ang pinakamababa. Kaya po, yung mga yung mga, ano ba yun, tawag doon? Yung mga bricks, mga bricklayer, tawag sa atin yung mga kantero, yung mga piyon, nagpapala. Sa Greco-Roman thought po, yan po ay yan ay para sa mga mangmang. Yan yung mga trabaho na pinakawalang kwenta, pinakawalang dignity, pinakawalang worth, no? Pastor, ano yung tinitingalang mga trabaho noon? Ito po, pag sundalo kayo, pag atleta kayo, magaling kayong atleta, philosophers, kaya ng mga Greek, politicians, yan po yung mga tinitingala, mga professional. Pero kapag kayo po ay yung pong yung doon ka sa lupa, nagbubungkal, doon ka sa mga hayop, nag-aalaga ng hayop, sa kanila yan ay undignified na work. Napakababa ng tingin nila. Kalimitan pa ng mga Kristyano noon, dahil nga marami slaves, birang-bira po ang mga Kristyano noon na ang kanilang trabaho ay nasa mataas. Usually po ay nasa labor, manual, no? Nagbubungkal ng lupa, no? Naggigik ng mga trigo, mangingisda. Ano pa, mga slaves, mga kasambahay, yan. Yan po yung mga ayaw gawin ng mga mayayaman, ng mga aristocrats during that time, no? Pero sa Christian view, lahat na po ng labor ay matuwid, marangal, kasi galing sa Diyos, basta hindi illegal. Okay? Basta hindi illegal at hindi gagawin maging corrupt ka sa trabaho. Kaya, when we work, we gain benefits and advantages from it. Ayan. When we work, we gain benefits and advantages from it. Sabi po sa Colossians 3, sa Proverbs muna. But lumampas ako. Kayo? Dapat Proverbs muna. Ayan. All hard work brings profit, but mere talks leads only to poverty. Kanya po, sabi ni Solomon, sa sulat ng Proverbs, no? All hard work. So there is such thing as work, but there is such thing as hard work. Kaya, di po ba, basta masikap daw ang tao, malayo yung nararating. Kala lang natin, totoo yan sa ating mga kawikaan. Di po. Tama ba yung kawikaan ko? Tama ba yan? Yan po ay biblically totoo. Ay mga kapatid, saan man po kayo nagtatrabaho, ay man po ay yung professional, saan mang area po, nandun kayo ngayon, make it a point po na you do your best. Ibigay niyo po ang lahat ng makakaya niyo sa trabaho niyo. Kahit na minsan nakakasuya yung boss niyo, no?
Parang minsan, ang hirap pakisamahan ng bossing. Ang inyo pong focus dapat, ang focus po natin ay ano ba yung responsibility natin gawin natin. Ng, we, we, we work hard, no? We be diligent, no? Kahit na yung sweldo hindi pa maganda, kahit yung environment, katabaho ko walang aircon, no? Halimbawa lang. Bakit po? Kasi sabi po sa Colossians chapter 3 verses 23 to 24, whatever you do, work at it with all your heart. Kanya po, no? Ang ginamit ni Paul, work, yung verb ay work with all your heart. As what? Working for the Lord, not for human masters. No? Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Ano po to, no? Medyo, kasi po, ba't ganun? Bakit may master? Di ba? Kasi po, kaya na sinasabi ko mga kapatid, no, majority ng mga Christians during that time, mga slaves no? Pero mga professionals din, no? May mga doktor na naging Christian, no? May mga engineer Christians, may mga tradesmen, mga merchant, mga merchants, mga Kristiyano. Pero kalimitan no, mga slaves Kaya sabi ni Paul, pag slaves kayo nung araw, manual 'yun. Yung trabaho, pinaka undignified yun. Kaya ang trato sa mga slaves na Christian, ganun na lang. Tapos may persecution pa, kaya napapag-initan ng mga bossing, ng mga amo nila. Kaya sabi ni Paul, alang-alang sa Diyos, gawin niyo pa rin dapat yung gawin bilang mga slaves. Kung kayo pinapagluto, galingan niyo sa pagluluto. Kayo pinagwawalis, galingan niyo sa pagwawalis. Halimbawa, naintindihan po ba natin? Kung pinapagtanim kayo, galingan niyo yung pagtatanim. Alang-alang sa Panginoon. Why? Because it is the Lord Christ you are serving. Ba't ganun ang implication, mga kapatid? Ito lang po, siguro, parang sinasabi ng Lord, wala kang ginagawa dito sa mundo, alang-alang sa pangalan ko, na baliwala sa akin. Yan. Kung anong ginagawa mo dito sa mundo, sa pagkatrabaho, yun ang context natin. Ginagawa mo yung sipag mo, kahit na maganda na yung performance mo, hindi ka pa rin napapansin. Dapat ikaw nang promote, hindi ka pa rin napopromote. No? Parang as if nandun ka lang, walang improvement. Hayaan mo lang. Gawin mo ang lahat kasi sabi ng Lord, para sa akin gawin mo. Kasi sa akin ka naglilingkod. Kasi ako nagbigay sa'yo ng opportunity ng lahat. So iiwan natin sa Panginoon kung ano yung pwede niyang gawin doon sa field of work natin. Malay niyo. O ba, bukas makalawa, nandun na yung promotion. Bukas makalawa, nandun na yung pagtaas ng sweldo. O bukas makalawa, kayo yung dali sa ibang bansa para, para mga incentives, no? Amen po ba, mga kapatid? Kaya sabi dito, when we work, we gain benefits or advantages from it. Kaya pag nagretiro, di po ba, mayroong depensyon. Yan, no? Maliit man o malaki, no? Pero, kasi po, bilang pag-acknowledge yun ng earthly government or earthly worldview sa pinakitang kakayanan o paglilingkod. How much more ang Diyos? Di ba? Sabi sa 1 Corinthians 15:58, be immovable, be steadfast, immovable, always working in the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Work, labor, po ba? First, sa context yun ng paglilingkod bilang Kristiyano. Sabi ng Lord, di po ba, be steadfast, maging matatag, immovable, huwag matitinag, kahit may problema, kahit may intriga, kahit may issue, kahit anong mangyari. Diretso sa Panginoon, maglingkod ka pa rin. Hindi maiiwasan yung mga ganyang bagay. Pero ang Diyos yung healer natin, ang Diyos yung sustainer natin. He will do everything para makapagpatuloy tayo. Kasi sabi niya, ito ay my work, dito in vain. No? And we will be rewarded. Amen po ba, mga kapatid? Kaya, so our work or profession or career is a way to be grateful and is a way to be grateful and an honor to God. Sorry, may kulang dyan. Yan ang honor to God. Okay ho? It's a way to be grateful or to bring
honor to God. Ako po nagkamali dyan, no? Okay. So, kita po natin yun. Ngayon po, ano nangyari doon sa mga ayaw magtrabaho kasi nga parating na raw ang Panginoon? Ito po, dealing with those who are idle and disruptive, no? Mabilisan ko na ito mga kapatid. Sabi diyan, okay, no? Basahin ko muna yung verse 11 to 15. We hear that some among you are idle and disruptive. Sa ibang salin po, busybody. Ayo. They are not busy. They are busy bodies. Okay? Such people we command and urge to settle down and earn the food that they eat. And as for you, brothers and sisters, never tired of doing what is good. Ayun na naman yun. Never tired of what is good. Or always do what is good. And don't give up in doing good. Okay ho? Diretso tayo. Take special note of anyone who does not obey our instruction in this letter. Do not associate with them, in order they may feel ashamed. But do not regard them as enemy, but warn them as you would a fellow believer. No? Kaya, under this, deal with discernment in the spirit of love, admonition, and rebuke if needed. Ano? Ito po yung konteksto niya. Ito nangyari, no? Ano po yung idol? Mga kapatid nga, wala pong ginagawa. Ito po nangyari doon. Dahil nga ayaw man na magtrabaho ng ilan doon, hindi natin alam kung ilan, no? Pero siguro, at least, medyo may dami din ng konti, no? Parang contradictory naman yun. Basta, may mga members doon na ayaw na magtrabaho. Ano po ginagawa nila? So, sa maraming beses po, pupunta sila sa bahay ng mga miyembro ng mga nila. Ayun. Tapos so, doon sila, nagtatambay sila, tapos nakikikain. Tapos po, kasalita. Alam niyo, kapag walang magawa, usually, ang busy yung bibig, di po ba? Ang nangyayari po, napapag-usapan nila, pinag-uusapan nila ano yung nangyayari sa church, o ano nangyayari sa labas, no? In other words, hindi nagiging productive and fruitful at edifying yung nangyayari. So, nagkakaroon ng mga rumors, nagkakaroon ng yung Marites po, noon pa yan noon pa na-invent yung mga Marites. Naging mga Marites po, yung mga Christians doon. Kaya nangyari, dahil na lagi silang nakababad sa bahay ng mga miyembro na nagtatrabaho, naiinis na yung mga miyembro na masisipag. At bibigatan na sila kasi hingi ng hingi sa kanila. Naintindihan po ba natin? Kaya sabi ni Paul, tandaan nyo, no? Yung take special note of anyone who does not obey our instruction. Do not associate with them. No? Ang ganmara, iwasan nyo muna. Ang hirap iwasan nyo kasi pinupuntahan sila sa bahay. No? Okay? Ngayon, okay lang kung may mga balo doon at matatanda na, elderly na, wala akong problema kasi talaga pong yun po yung isang rule nila na ang mga balo may suporta talaga sa church. Pero may mga ayaw magtrabaho po doon, mukhang siguro malalakas pa ang katawan. Babae man o lalaki. No? And take special note of anyone who does not obey our instruction in this letter. Do not associate with them in order that they may feel ashamed para mapahiya naman sila. Medyo strong po, no? Medyo strong yung language ni Paul. Medyo strong, no? Pero makita po natin na later on sa mga sasabihin niya, medyo nandun pa rin yung pagka-balance niya, no? Kaya sabi natin, deal with discernment in the spirit of love, admonition, and rebuke if needed. Wala po siyang term na excommunicate. Itaboy niyo sa church, wala po. Sabi lang ni Paul, i-deal nyo yung tao. No? Pagsabihin nyo siya, Brad, sis, kailangan magtrabaho. Sagot, darating na nga Panginoon, doon magtatrabaho ba? Kailangan pa rin sis kasi hindi ka natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Sabi ng ating apostol, ni Pablo. So, trabaho pa rin tayo. Yun nga, nangyari, dahil walang magawa, kung ano na nagagawa ngayon sa church, ang daming nasisilip ngayon doon sa Church ng Thessalonica. Diyan mangyayari, yung fellowship nila, nagkakaproblema yung relasyon nila. Dahil lang sa mga grupo na ito na ayaw magtrabaho. Nakikinig po ba tayo? Pero bagamat ganon, sabi nga ni Paul, i-deal ng with discernment, with spirit
in the spirit of love, admonition, and rebuke if needed, no? Sabi po sa Galatians chapter 6, verses 1 and 2. Brothers and sisters, if someone is caught in sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of Christ. No? Okay, kung wala yun dyan, kasi dinagdag ko na lang yan dito. No? So, sabi po ni Paul, kung merong nagkasala o katulad nito, ang context ito, ayaw magtrabaho, tatamad-tamad, puro asa sa kapatiran, sabihan nyo na. Pero dapat, meron pa rin kahinahunan. Ayan. But watch yourselves kasi baka kayo naman din matempt. Like sabihin, baka naman kayo, one of these days, kayo naman yung magka-problema. So kung kayo ang nagpakita ng kagandahang loob, kahit na sabihin na natin may problema yung kapatiran, pag ikaw naman nagka-problema, nagkaroon ng ng sitwasyon, ganun din ang treatment sa iyo. Ang mahalaga, sabi ni Paul, magdala ka ng bigat sa isa't isa. Pero ganito po mga kapatid, no? Ang sinasabi po ni Paul ganito, strike the balance. Apply what is needed to apply. Kaya sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Po, sabi niya, no? Baga mas sinulat ito para kay Timothy, ito po ang applicable nito principle nito ay general sa lahat. Preach the word, be prepared in season and out of season. Correct. Sabi correct. Itama. Ayun, dapat itama yung misconception nila na wag na magtrabaho kasi darating ang Panginoon. I-correct yun. Magtrabaho pa rin. Kasi nga, hindi natin alam kung kailan. Darating na nga, pero hindi pa rin natin alam kung kailan. Review, ayan. Mas strong yung review, no? Stronger yung review. Sabihin nun, meron ng yung salita, stern, no? Medyo meron ng authority. Review. Medyo pagalitan na. Okay, ho? And encourage. Ano po? With great patience and careful instruction. So, ito po, no? So, makita po natin na mahirap talaga na mag-administer ng napakahirap mag-correct, no, mga kapatid. No? Bawa, may gusto kang paalalahanan o pagsabihan. Ang hirap kasi, una, misinterpret ka. Pangalawa, magtatampo o sasama ng loob. Di po ba? Or no kaya, iti-take against, magiging ipe-personal. Kaya minsan, ang hirap na. Gusto mong pagsabihan, gusto mong paalalahanan. Ayaw mo na rin kasi nagiging personal yung issue. Pero hindi naman. Sino ang sinasabi ni Paul? Hindi po porke kinokorek tayo, mga kapatid. Kinokorek, mild pa yan. No? Rebuke, medyo strong. Pinapagalitan na. Ibig sabihin nun, per se galit. Kasi parang walang care sa atin. Hindi po. Ginagamit yung ganung mga term ni Paul, depende po doon sa attitude ng tao na dapat pagsabihan. Kung pinapagsabihan, humble, teachable, kailangan po bang pagalitan? Umami na nga, nagpakababa na nga, o sige po, magtatrabaho na ako, wala naman pagalitan mo pa. Pero doon sa ayaw talaga, nangangatwiran pa, hindi, darating na nga Panginoon, ba't magtatrabaho pa, di mag-aksya lang ako, ayun. Kailangan na doon ay review. But sabi ni Paul, with great patience and careful instruction, doon pa rin encouragement. Hanggat maaari po, sabi ni Paul, i-preserve yung unity, yung solidarity nila magkakapatid kasi it's too much na nga yung labanan sa labas, sa loob magkakaproblema pa. So sabi ni Paul, i-preserve na natin yung unity sa loob, i-preserve na natin yung atmosphere ng love, ng concern sa loob, so that kung ano man yung bagyo sa labas, mas meron tayong lakas at kakayanan para ma-overcome yun. Kasi solid tayo sa loob, sinasabi sa taga-Thessalonica. At yun po it applies, again, sa modern church ngayon, sa 21st century church, na pwedeng dumating sa ganitong problema. Of course, hindi lang naman sa trabaho, di po ba? Again, mahirap po yung
Mahirap po talaga yung ano, yung pag-render ng discipline. Isa yun sa mga, kahit sa early church po, yung pag-implement ng disciplinary action o ng discipline, hindi ganun kadali. Nahihirapan ng mga pastor po, paano gagawin? Nahihirapan ng leadership, anong gagawin? Iba, lalo ngayon, pag napagalitan ng konti, lipat ng church. Takbo sa isang church. Ganun po. Eh, nung panahon yun, walang ganun. Basta kung tatakbo, saan po ka lalayo ng mga church noon? Milya-milya mga church noon. Kaya ang ano mangyayari, it's either hindi na lang sisimba yung mga ayaw maturuan, ayaw makorek, or makikinig sila tapos mare-restore sila. Yung nga po pala, palagi ang objective ng pagdidiscipline o pagkokorek is restoration, hindi condemnation. Okay? Hindi condemnation. So, wag mafe-feel ng sino man na bawa na-discipline siya o kinokorek siya, kinokondemn siya. Hindi po. At tayo naman, kung tayo man yung nasa authority na mag-i-impose ng correction o tayo kapapagalitan natin sila, dapat po maintindihan naman natin na hindi personal yun. At wag, isa kasi, no, sa inis natin, gusto na rin natin, no, dapat personal na natin, dapat po hindi. Kasi ang objective po ng discipline o pagkokorek is i-restore yung nagkamali o yung nagkasala, yung nanghina, i-restore siya. Kasi kapatiran pa rin siya, anak pa rin siya ng Diyos. Amen po ba? Pero mahalaga po na yung mga iko-correct, dapat nagpapakorek, dapat hindi resistant, dapat teachable, dapat mababang loob para mas madali yung healing process. Para mas madali yung yung pagiging solid again. Kasi tandaan po natin, pag may mga ganyan kasi katulad sa Thessalonica, ang hirap po nun eh. No? Mahirap na nga silang church, tapos nagkaganoon pa. May persecution na, may trials na, nandun na lahat. Tapos, pero pa sa loob, ang hirap po nun. Kaya sabi ni Paul, no? Sinulatan niyang maigi. Pero para lang paalalahanan, gabayan sila. And lastly, sa closing benediction and final greeting, verses 16 to 18, ito yung maganda kay Paul, no? Tapos na medyo kantiin, pagalitan, rebuke, lagi niya pong kumbaga, nire-reverse niya. Closing benediction and final greeting. Sabi po sa verses 16 to 18, now, ayan na. Tapos yung sabihan, no? Yung mga dapat sabihan at paalalahanan yung leadership. O ano gagawin. Now, may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with you all. Ganda, di ba? I, Paul, write this greeting in my own hand, which is the distinguishing mark in all my letters. This is how I write. Tayo. Balikan natin doon. Verse 17. I, Paul, write this greeting in my own hand, no? Which is the distinguishing mark in all my letters. This is how I write. Oh, tama. Tandaan po natin, no? Hindi, yung may 10 pirma lang si Paul, pero kadalasan po may secretary siya. Oh. Ganun po yan. Oh, Tertius, ito ilalagay mo, no? Pero merong mga scribe, may mga secretary po yan. Si Paul po may secretary siya. Ayo, yung pong sa Acts, yung mga sinasabi ni Paul, ang nag-account po noon si Luke. No? Pero dito po, at the end, siya po yung pumipirma. Kaya this is how I write. Pero may mga time po, meron po isang secretary. Verse 18. Verse 18 na tayo. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Kita niyo po, ganun pa rin yung puso niya sa taga-Thessalonica. Sumainyo pa rin ang biyaya ng Panginoon. Lumakas pa rin kayo sa Panginoon, magpatuloy kayo sa Panginoon. Alam ko, kahit na may problema, dinadaanan kayo, maayos yan. Ang Panginoon ay faithful para in the end, ma-overcome lahat siya. Amen po ba? So that's how this 2 Thessalonians ended, maging yung 1 Thessalonians. Sa kaulian po, ang isang timpa nito ay pagbibigay ng pag-asa. No? Sa kahulihan, sinasabi niya sa mga taga-Thessalonica, may pag-asa pag tayo ay nasa Panginoon kasi babalik siya. Sisil niya tayo sa persecution, sa tribulation. Tapos, gagandin pala niya tayo. The same is true with us now, mga kapatid.
Hindi na tayo papasok sa wrath, sa puot ng Diyos kasi covered tayo ng blood ni Jesus. We are not appointed to wrath, but to salvation. Yun po sabi ni po sa mga taga-Thessalonica. Sabi rin po yan ni Timothy ni na Titus. Shielded tayo. Dadalhin tayo na Lord sa kanyang piling. Gagantimpalaan tayo. Depende sa kung ano yung paano tayo naglingkod. At ang issue dito, again, yung faithfulness natin. No? So, as it mga kapatid, ang natapos din po natin. No? Sa uli po mga kapatid, papasalamat ako sa inyong lahat na hindi naman tayo talaga 12 months, di po ba? Kasi po, December, usually wala tayong gawain. Hindi rin naman tayo for this 2023 ay laging merong straight from the word. Siguro mga 3-4 na beses ay nawalan tayo nito, no? So for some reasons, no? Minsan may sakit ako, may migraine ako, o minsan naman dahil nga hindi talaga pwede ang tech group kasi nga po, kung walang tech group, hindi tayo pwede mag-online. So, sabihin na lang natin for the last 10 months, no, nakasama ko po kayo. Maraming pong salamat sa mga religiously ay tumuto po sa straight from the word. Salamat po sa inyo. I-bless kayo ng Lord. Sa iba naman, every now and then, nanonood sa ating online. At iba naman, dahil nga may trabaho kayo, pinapanood nyo na lang, kinabukasan marahil or within that week, okay lang po yun. Marami din pong salamat sa inyo. Papasalamat po ako sa tech group na as a whole na nagtulong maigi para po maging successful yung ating online ministry. Particularly, salamat kay Jinelle, kay Jane, at maging kay Jasmine na most of the time sila po yung sasagawa nito kahit po mga busy sila. So God bless you, Jinelle, Jane, si Jasmine. There are times po may mga kanaka-naka, sina JR, yan, no? Maraming salamat sa inyo sa tech group. Maraming salamat sa inyo po mga kapatid na nakasama ko sa pag-aaral ng salita ng Lord. At of course, salamat sa Lord na binigyan po tayo lahat ng opportunity, bigyan po tayo lahat ng wisdom, guidance para po makapag-aral ng kanyang salita. So, purihin po ang Panginoon, sa kanya po ang lahat ng kaluwalhatian. At muli po, maraming salamat sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng ating Diyos. Tayo po yung manalangin. Lord, salamat po sa iyo sa oras na ito. Pinocommit na po namin sa inyong lahat. Nawa po sa mga napag-aralan namin this year about sa gospel or sa epistle ng Romans versus 2 Thessalonians at sa iba pang mga naging topic namin this year sa aming straight from the word. Nawa po, ito ay kahit paano Lord, ito ay naging pagpapala sa aming mga buhay. May mga lectures or may mga straight from the word topic kami na kung saan naging very special sa amin lahat. Marami pong salamat. Once again, bless niyo po ang tech group, bless niyo po sina Jinelle, sina Jane, sina Jasmine, maging sina JR, sina lahat po sila. Lord, bless niyo po sila at lahat po ng mga kapatiran na sumubaybay faithfully sa straight from the word. We bless you. We bring back to you the praise, the glory, and honor which you deserve. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Maraming pong salamat. Gandang gabi po sa ating lahat.